bago ako umuwi sa probinsya para sa bagong taon. Sa swimming pool ng villa ko, naglagay ako ng ilang gutom na giant alligator snapping turtles. Sa study room, may inalagaan akong isang mabangis na Komodo dragon. At isang pugad ng mga makamandag na alupihan na may pulang ulo. Tapos, tahimik akong naghintay sa pagdating ng ex-girlfriend ko para sirain ang pinto. Sa dati kong buhay, habang umuwi ako sa probinsya para sa holiday, dinala niya ang buong pamilya niya sa villa ko para makitira. Hindi lang sila natulog sa master bedroom ko. Ininom din nila ang mga mamahalin kong red wine. Ang dalawa niyang pasaway na pamangkin. Sinira pa ang buong koleksyon ko ng mga mamahaling figurines sa study room. Noong sinisingil ko siya sa nangyari, para ay guilt trip ako ni Suya. Nag-livestream pa siya at nagpanggap na naglalaslas ng pulso para magpakamatay. Umiiyak niyang sinabi na dahil lang sa ilang mga laruan. Gusto ko raw siyang itulak sa kamatayan. Dahil dito, kinamuhian ako ng husto ng mga netizen na walang alam sa katotohanan. Hindi lang nila ako na cyberbully at winasak ang kumpanya ko. Mayroon pang ang isang panatikong fan na nawala sa sarili, na nag-abang sa akin sa basement parking. At pinagsasaksak ako ng ilang beses gamit ang isang matalim na kutsilyo. Dahil doon, naubusan ako ng dugo at namatay sa sarili kong dugo. Sa muli kong pagkabuhay, noong kaka-break lang namin ni Suya, agad kong inilipat kinagabihan ang mga mahahalaga kong figurines. Lahat ay inilipat ko sa isa ko pang bahay. Pagkatapos, sa swimming pool sa bakuran, naglagay ako ng ilang mababangis na giant alligator snapping turtles. Sa study room, inilagay ko na rin ang Komodo dragon at mga alupihan na may pulang ulo. Sinasadya kong maglagay sa pinto ng isang kapansin-pansing pulang warning sign. Malinaw na nakasulat doon na. Pero kilalang kilala ko siya. Alam kong hindi niya talaga mapipigilang sirain ang kandado para makapasok. Aba, isang luxury villa na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sapat na yun para maipagmayabang niya sa social media sa loob ng matagal na panahon. Dahil gustong-gusto niyang magbagong taon sa bahay ko, edi bibigyan ko siya ng bagong taon na hinding-hindi niya malilimutan. Handa na ang lahat. Nilock ko ang mga pinto at bintana. Binuksan ang surveillance system ng buong bahay. At tiniyak na bawat sulok ay nasa ilalim ng aking kontrol. Pagkatapos, nagmaneho na ako paalis sa villa. Pagkatapos kong magmaneho ng 10 kilometro, nag-check-in ako sa isang hotel sa service area ng expressway. Binuksan ko ang cellphone ko at kumonekta sa CCTV ng villa. Sa screen, tahimik at walang kaimik-imik ang mansyon. Ang tubig sa pool sa bakuran ay kumikinang-kinang. Sino ba naman ang mag-aakala? Nasa ilalim ng payapang tubig na iyon, ay may nag-aabang na nakamamatay na panganib. Gabi na ng bisperas ng bagong taon. Kumakain ako noon ng masaganang hapunan. Nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko, ipinakita sa CCTV footage na isang lumat sira-sirang van ang huminto sa tapat ng gate ng villa. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Si Suya, na naka-high heels, ang unang bumaba. Dala-dala ng nanay ni So ang sandamakmak na bagahe. Buhat-buhat naman ng tatay niya ang isang kahon ng murang alak. Dalawang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang. Ang tuwang-tuwang tumakbo papunta sa gate ng villa. Tingnan mo, ang gara ng villa na to. Sinasabi ko na sa'yo sinadya niya talagang makipaghiwalay sa akin. Gusto niya lang magpakipot, yung mga ganoong style. Ang bahay na to, mapapasakin din balang araw. Ilang 10 milyon din ang halaga nitong mansyon, no? Yaya, ang swerte-swerte mo talaga. Nakasulat, mag-ingat sa mabangis na alaga. Hindi kaya may alaga talaga siyang mapanganib na hayop. Ang tagal-tagal kong naging girlfriend niyan. Kahit pusa man lang hindi yan nag-alaga. Siguro takot lang yan na may makapasok na iba. Kaya naglagay lang ng ganyang sign para manakat ng tao. Hello, si Mang Wang po ba ito? Ako po yung nagpabukas ng lock sa inyo dati. Opo, naiwan ko na naman po kasi yung susi ko sa loob. Pwede po ba kayong pumunta ulit dito? Opo, sa dati pa ring villa. Tinitigan ko ang monitor habang may malamig na ngiti sa aking mga labi. Noong nakaraang buhay ko, ganito rin ang ginamit niyang panlilinlang sa locksmith. Ang pagsisinungaling na naiwan niya ang kanyang susi. Pero sa pagkakataong ito, sinadya kong i-on ang high-definition screen recording para maitago ang nakamamatay na ebidensyang ito. Manong, pasensya na po sa abala. Ako po ang may-ari ng bahay na ito. Naiwan ko po kasi ang susi sa loob. Wow, ang laki naman ng bahay. Salamat po, kuya. Ito ang bahay ng boyfriend ko. Malapit na kaming ikasal. Nakaupo ako sa kwarto ng hotel. Dahan-dahan akong nagsali ng red wine sa aking baso. Maligayang pagdating sa impyerno. Suya, ngayon palang nagsisimula ang totoong palabas. Maria. Ilagay niyo ang mga gamit sa master bedroom. Yung kama roon ang pinakakomportable. Pa.
Nasa dining area ang wine cabinet. Ikaw na ang pumili ng gusto mong inumin dyan. Ang galante naman pala ng lalaking to. Mahigit 20,000 ang halaga ng bateng yan. Kung ganun, ito muna ang inumin natin. Inilabas ng nanay ni So ang butong pakwan at mani mula sa kanyang bag. Basta na lang umupo sa sofa ang pamilya ko na parang nasa sarili nilang bahay. At nagsimulang magpapapak, ikinakalat lang nila ang mga balat ng butong pakwan sa sahig. Humigpit ng bahagya ang pagkakahawak ko sa kopeta. Huminga ako ng malalim at sinabi sa sarili na kailangan kong kumalma. Ang totoong palabas ay malapit nang magsimula. Kumain muna ng sandali si Suya. Hanggang sa may bigla siyang naalala. Kinuha niya ang kanyang cellphone at itinaas ang selfie stick. Mga sis, nakalive na ako. Yaya, nasaan ka ngayon? Ang laki at ang sosyal naman ng bahay na yan. Mga sis, ito ang villa ng boyfriend ko. Alam niyang nagkamali siya sa akin. Kaya patuloy siyang nagmamakaawa na balikan ko na siya. Ibinigay pa niya sa akin ang mga susi ng bahay na to. Napasanggal ako ng mapait. Ganyan na ganyan din siya magsinungaling sa dati kong buhay. Pinalabas niyang ako ang kawawang naghahabol sa kanya. Ang bait talaga sa'yo ng boyfriend mo. Aabot siguro yan ng 10-10 milyon, no? Ang swerte-swerte naman ni Yaya. Tingnan niyo itong open kitchen dito. Ang laki at ang liwanag, di ba? Tapos, pagtulak mo nitong glass door, wow. Private gym. Kumpleto sa lahat ng klase ng equipment. Lola, gusto ko pong maglaro sa bakuran. Sige, sige. Huwag kang masyadong lumayo. Wow, tingnan ninyo, bukas lahat ng ilaw sa pool. Ang ganda. Ang laking swimming pool. Wow. Parang may malalaking pagumpa sa loob. Lola, gusto kong mag-swimming. Ako rin. Bababa rin ako para manghuli ng pagong. Ang lamig-lamig kaya ng tubig ngayon. Hindi malamig, hindi malamig. Umuusok pa nga yung pool. Oh. Siguradong heated yan. Swimming pool ng mayayaman. Pwedeng lango yan buong taon. Mga Mars, tingnan nyo kung gaano kalaki tong bakuran. Simula ngayon, bahay ko na to. Welcome kayong lahat na bumisita, ha? Lolo, tulungan nyo po akong maghubad, bilis. Sige na, tutulungan ka ni Lolo. Pero dyan ka lang sa gilid maglaro ng tubig. Huwag kang lumangoy ng malayo, ha? Nakaupo ako sa kwarto ko sa hotel. Habang pinapanood ang monitor ng CCTV. Dahan-dahan kong ibinaba ang baso ng alak. Yung mga aninong itim sa pool na parang malalaking bato. Pabilis ng pabilis ang paglangoy. 3 araw nang ginugutom ang mga higanteng alligator snapping turtle na iyon. Sobrang agresibo. Sa mga oras na ito, malapit na silang magwala sa galit. Tinulungan ng tatay ni So ang mas matandang bata na maghubad. Hanggang sa shorts na lang ang natira. Ang mas batang anak naman ay tuwang-tuwang tumatalon sa gilid. Si Suya naman ay abala pa rin sa pakikipag-ugnayan sa kanyang live broadcast. Walang kaalam-alam sa nakamamatay na panganib na nag-aabang. Nakatitig lang ako ng mariin sa screen. Dahan-dahang gumuhit ang isang ngisi sa aking mga labi. Sige na, tingnan natin itong pamilya ninyo. Hanggang kailan kayo makakapagsaya sa villa ko? Nakatayo ang mas matandang bata sa gilid ng pool. Dahan-dahang inilubog ang paa sa tubig 3, 2, 1. Wow, hindi malamig. Maligamgam nga ang tubig. Pagkasabi nyon, bigla siyang lumundag. Lakda, tumalon siya sa pool. Nagtalsikan ng tubig sa paligid. Nagkakawag ang bata sa tubig. Tawa ng tawa sa sobrang tuwa. Isang mas batang bata ang nanunood mula sa gilid, puno ng inggit. Gusto niya ring sumunod na lamusong. Ang lolo, na nakatayo sa gilid ng pool, ay nakangiting. Dahan-dahan, baka mabilaukan ka. Sa pamamagitan ng underwater na camera, malinaw na malinaw kong nakita kung paanong mabilis na nagkumpol-kumpol ang mga itim na anino sa batang nahulog sa tubig. Hindi lang nakakagimbal ang lakas ng kagat ng mga dambuhalang alligator snapping turtle. Sobrang sensitibo rin sila sa anumang paggalaw sa tubig. 3 araw na silang gutom. Kaya ngayon, para silang mga mababangis na hayop na nakaamoy ng laman. 5 segundo, 4 na segundo. 3 segundo. Bigla, ang halakhak ng mas matandang bata ay naging isang nakakapangilabot na sigaw. Nagwala siya sa pagpupumiglas sa tubig. Pinalo-palo niya ng walang direksyon ang ibabaw ng tubig gamit ang mga kamay. Ang buong katawan niya ay tila kinagat ng mahigpit ng isang bagay na napakabigat at sapilitang hinihila pababa sa tubig. Sa isang iglap, namula ang tubig. Tulong! Tulungan niyo ko! Biglang nagbago ang itsura ng tatay ni So. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa tubig. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng apo niya at pilit na hinayla ito pataas. Pero ang mga dambuhalang alligator turtles sa ilalim ay tuluyan ng nagwala. Ang kanilang mga bibig na parang mga pang-ipit na bakal ay nakakagat ng mahigpit sa binti at maging sa hita ng bata. Ayaw na ayaw nilang bumitaw. Bitiwan niyo siya, bumitaw kayo. Habang buong lakas na humihila ang ama ni So, sumisigaw siya sa galit at kawalan ng pag-asa.
Narinig ng ina ni So ang kaguluhan kaya dali-dali siyang lumabas. Nang makita niya ang lawa na puno ng nakakakilabot na dugo, sa sobrang takot ay napalambot na lang siya sa sahig. Humiyaw siya ng pagkalakas-lakas. Ang apo ko. Samantala, si Soya ay nakataas pa rin ang cellphone at nagla-live broadcast. May narinig na mga sigaw. Biglang lumingon ang camera. Ang libu-libong manonood sa live stream ay agad na nasaksihan ang madyugo at nakakakilabot na eksenang ito. Diyos ko, anong halimaw yun? May kung anong kumakagat sa kanila sa ilalim ng tubig. Tumawag kayo ng pulis, bilis. Agad na nagkagulo ang comment section. Sa sobrang takot ni Suya, halos mabitawan niya ang kanyang cellphone. Tumakbo siya sa gilid ng pool, habang tinitingnan ng kumukulong dugo sa tubig. At ang desperadong pamilya niya. Tulala siya. Itinaya ng tiyuhin niya ang kanyang buhay. Isinakripisyo niya ang isang braso, na halos matanggal sa kagat at duguan. Sa wakas ay pilit niyang naiahon ang kanyang apo. Pero, ang dalawang binti ng bata ay lasog na at hindi na makilala dahil sa mga kagat. Puno ito ng mga nakakapangilabot na sugat. Halos himatayin na ang bata sa sobrang sakit. Wala na siyang lakas para umiyak o sumigaw. Tanging mahinang pangingisay na lamang ang natira. Bilis, bilis. Kumuha ng tuwalya para patigilin ang pagdurugo. Natatarantang tumakbo ang nanay ni Suya sa loob ng bahay para humanap ng tuwalya. Si Suya ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Namumutla ang kanyang mukha. Tumawag ng pulis. Bilis, tumawag ng pulis. Sa wakas, natauhan siya. Akmang kukunin na niya ang cellphone para tumawag. Nang bigla siyang natigilan na parang nakuryente. Tatawag ng pulis. Anong sasabihin ko sa mga pulis? Na pinasira ko sa locksmith ang kandado ng pinto. Na pumasok kami sa villa ng ibang tao. At ginamit pa namin ang pool nila nang walang problem. Hinding-hindi pwedeng tumawag ng pulis. Sobrang lala na ng sugat ng apo mo. Bakit ka nakatulala dyan? Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Trespassing ito. Kapag tumawag tayo ng pulis, makukulong tayong lahat. Ang hindi nila alam, bukas pa rin pala ang live stream ni Suya. Mga sis, nakita ninyong lahat yun. Tinadya niya to. Alam niyang darating ako. Sinadya niyang mag-alaga ng mga halimaw na uhaw sa dugo sa lawa-lawaan. Gusto niya talagang patayin ang buong pamilya namin. Sobrang sama ng ugali ng lalaking to. Para lang makaganti sa akin. Pati mga batang ilang taong gulang lang, hindi niya pinalampas. Hayop siya. Agad na nag-init ang ulo ng lahat sa livestream. Ang mga netizen na hindi alam ang katotohanan ay nagsimulang murahin ako ng todo. Lalo pang lumakas ang iyak ni Suya. Ipinasa niya sa akin ang lahat ng sisi. Nakaupo ako sa kwarto ko sa hotel. Kalmado kong binuksan ang aking computer. Nag-login ako sa aking social media account. Matagal ko nang inihanda ang perpektong materyales para sa aking ganting salakay. Sa may gate ng villa, naroon ang isang high-definition close-up na litrato ng kapansin-pansing warning sign. Ang security footage ng locksmith na sapilitang sinisira ang lock, at ang video kung saan inuutusan ni Soya ang buong pamilya niya na ipasok ang mga bagahe. Ang kumpletong video ng walang awang pagsira nila sa sala. Isa-isa kong pinost ang mga ebidensyang ito. Sobrang simple lang ng caption. Ang hitsura ng pagsisinungaling ni Suya sa locksmith, at ang ganid na anyo ng buong pamilya niya habang inaangkin ang hindi kanila. Lahat ay malinaw na nakunan ng ultra-high definition na CCTV. Wala pang 10 minuto, biglang bumaliktad ang lahat sa comment section online. Diyos ko, sila pala mismo ang sapilitang pumasok. May malaki nang ang warning sign na nakapaskil, di ba? Sinong sisisihin? Yung babae, di ba sinabi niya kanina sa livestream? Na boyfriend daw niya ang nagbigay ng susi. Puro kasinungalingan pala ang lumalabas sa bibig niya. Buti nga sa kanila, nakakainis yung mga taong basta nalang pumapasok sa bahay ng iba. Tapos sila pa ang matapang at galit. Matapos magbago ang ihip ng hangin, dinumog ng maraming makatarungang netizen ang livestream ni Soya para murahin siya. Sinungaling, akala ko ba boyfriend mo ang nagbigay ng susi? May karapatan ka pang magalit matapos mong sirain ang pinto ng bahay ng iba. Ang laki-laki ng warning sign. Bulag ka ba? Bakit hindi ka nalang din nila kinagat? Habang tinitingnan ni Suya ang sandamakmak na mura sa screen, natataranta niyang pinatay ang livestream. Hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi niya kailanman inasahan ito. Hindi ko akalain na ganito karami ang ebidensyang naiwan ko. Lalo na't hindi ko inasahan na ganito kabilis babaliktad ang opinyon ng publiko. Dumudugo pa ang bata. Pinutol ng desperadong sigaw ng ama ni So ang kanyang pag-iisip. Nakahiga sa sofa ang mas matandang bata. Mapatla na parang papel ang kanyang mukha. Gumagamit ng tuwalya ang ina ni So para bendahan ito. Pero patuloy pa rin sa pag-agos ng dugo. Kailangan nating pumunta sa ospital. Hindi pwede. Kung pupunta tayo sa ospital, siguradong magtatanong ang doktor kung paano nakuha ang sugat.
Kapag nangyari yun, siguradong mabubuko ang pagpasok natin ng walang pahintulot. Gusto mo bang panoorin na lang kaming makulong? Humagulgol na ang ina ni Sue. Paano na ang bata? Hanapin muna natin ang first aid kit sa bahay. Pinilit ni Suya na pakalmayan ang sarili. Nagsimula siyang maghalongkat na parang baliw sa loob ng vilya. Sa wakas, sa isang cabinet ng mga gamit sa kusina, nakahanap siya ng isang malaking first aid kit. Mayroon itong povidone iodine at gauze. Matapang na painkiller at gamot para sa pamamaga. Agad na nilinis ng ina ni Sue ang sugat ng kanyang apo gamit ang nanginginig na mga kamay. Nilagyan niya ito ng gamot at pinainom ng painkiller. Umungol sa sobrang sakit ang bata, pero nang magsimulang tumalab ang matapang na painkiller, unti-unti siyang tumahimik, at nawalan ng malay. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin mapakali ang pamilya Sue. Bawat isa sa kanila ay nagbabantay sa sala, may sari-sariling iniisip. Malamig ko silang pinanood sa pamamagitan ng monitor. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Unang araw pa lang naman to. Ang totoong palabas ay naghihintay sa inyo sa itaas. Kinabukasan, sa umaga, nagising ang bata, napakabisa ng painkiller. Pinakain siya ng ina ni Sue ng isang mangkok ng lugaw. Oh, eto, ikumot mo to ng maayos. Magpahinga ka lang dyan, ha? Opo. Lola, nababagot po ako. Apo, malubha ang sugat mo. Hindi ka pwedeng basta-basta gumalaw. Pwede po ba akong manood ng TV? Pwede po bang maglaro? Sige, bubuksan ni Lola para sayo. Ay yung carton po. Opo, Lola. Si Tita Suya, hindi ba sabi niya dati, na maraming mamahaling collection ng mga action figures sa study room niya? Siguradong ang saya-saya laruin ng mga yun. Yung study room, oo nga. Puno ng malalaking robot at mga superhero. Gusto kong tingnan. Gusto kong maglaro ng mga laruan. Huwag ka nang pumunta, may sugat ka pa sa binti. Habang nag-uusap ang mga matatanda sa dining room. Kung ano ang susunod na gagawin. Tiniis pa niya ang sakit, at ika-ikang bumaba mula sa sofa, at agos siyang umakyat papunta sa study room sa ikalawang palapag. Nakaupo ako sa harap ng screen. Pinapanood sa monitor ang walang kaalam-alam na bata. Lalong lumapad ang ngiti sa aking mga labi. Tinulak ng bata ang mabigat na solid wood na pinto ng study room. Pero nakita niyang wala itong laman. Sa display shelf na dating puno ng mamahaling mga action figure, wala ni isang gamit. Ha, nasaan na yung mga laruan? Nakangusong sabi ng bata, kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha niya. Dahil ayaw niyang sumuko, umikot siya sa loob ng kwarto. Bigla niyang nakita, na may ilang malalaking itim na thermostatic box sa isang sulok. Bawat kahon ay mahigit 1 metro ang haba, at mahigpit na nakasara ang mga takip nito. Muling nagningning ang mga mata ng pilyong bata. Napakahiwaga naman ng mga kahon na to. Siguradong may magagandang bagay na nakatago sa loob. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Yumuko siya sa tabi ng kahon at nakinig ng mabuti. Sa loob, tila may paulit-ulit na mahinang sumasagitsit na tunog. At may matutulis na kuko na kumakalmat sa gilid ng kahon. Isang nakangingilong tunog ng pagkaskez. Siguradong may gumagalaw na debateryang laruan sa loob. Tuwang-tuwang naisip ng bata. Itinago lahat ng masamang tito ko ang magagandang laruan. Titingnan ko talaga kung ano to. Ang pagmumukha niyang yun ay parehong-pareho sa pamilya ni Suya. Kapag mas pinagbabawalan ang mga tao na hawakan ng isang bagay, mas lalo nilang iniisip na ito ay isang kayamanan. Kailangan nilang angkinin ito para sa kanilang sarili. Espesyal ang pagkagawa ng kandado ng incubator. Para sa isang batang 7 o 8 taong gulang, medyo mahirap itong buksan. Pero nakapagtataka, napakatsaga niya. Naghalungkat siya sa paligid. Mula sa aking desk, dumampot siya ng isang mabigat na letter opener na gawa sa purong tanso. Tinutok niya ito sa metal na kandado ng incubator. At sinimulan niya itong pilit na sirain. Isang malutong na kalansing ang narinig. Sa pilitan niyang nasira ang kandado. Sa sandaling biglang bumukas ang takip. Masayang-masaya na inilapit ng pamangkin ko ang kanyang ulo. Gusto niyang makita kung ano ang nakatago sa loob. Mga Transformers o limited edition na figurine. Subalit, hindi isang magandang laruan ang sumalubong sa kanya, kundi isang masangsang at mabahong amoy. Pagkatapos, biglang nagkaroon ng marahas na paggalaw sa madilim na ilalim ng kahon. Mabilis na lumabas ang isang alupihan na mahigit 20 sentimetro ang haba. Ang buong katawan nito ay puno ng siksik na mga paa, isang malaking alupihan na may pulang ulo. Parang kidlat itong tumalon palabas ng kahon. Hindi ito isang ordinaryong insekto. Ito ay isang uri na ipinakiusap ko sa isang kaibigan. Isang espesyal na makamandag na ornamental species. Karaniwan, mga buhay na insekto ang ipinapakain dito. Napakabangis nito. Hindi man lang nakakilos ang pamangkin ko. Ang malaking alupihan na iyon ay gumapang na sa kanyang braso na nakapatong sa gilid ng kahon. Mabilis itong umakyat.
at dumiretso sa loob ng kanyang manggas. Ah, ano to? Nayanig sa takot ang buong katawan ng pamangkin ko. Walang kamalay-malay niyang hinampas ang kanyang braso. Dahil sa paghampas na iyon, lalong nagalit ang alupihan. Sa pamamagitan ng high-definition na sound equipment, malinaw kong narinig ang isang nakakapanindig balahibong sigaw. Ang mga makamandag na pangil nito ay bumaon ng husto sa loob ng braso ng pamangkin ko. Ang tindi ng sakit na parang tumutusok ay hindi may kukumpara sa pakiramdam na tinusok ng nagbabagang pako. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Hindi lang iisa ang nasa incubator. Nang tuluyang mabuksan ang takip, may ilan pang malalaking kuhol na pula ang ulo, na gumapang palabas sa gilid ng kahon. May nalaglag sa ibabaw ng paa niya. Ang iba naman ay gumapang paakyat sa kanyang pantalon. Tulong, may mga uod. Tuluyan nang nawala sa sarili ang pamangkin. Patalon-talon siya sa kinatatayuan niya sa sakit. Walang tigil niyang pinaghahampas ang kanyang mga damit. Agad na puno ng luhat sipon ang buong mukha niya. Sa sobrang takot, paatras siya ng paatras. Hindi na niya napansin ang kanyang dinadaanan. Bigla na lang may narinig na malakas na lagabog. Buong puwersa siyang sumalpok sa pinakamalaking incubator sa tabi niya. Hindi naman kasi nakalock ng maigi ang takip ng incubator na iyon. Dahil sa lakas ng pagkakabangga niya, direkta itong tumaob sa sahig. Biglang tumahimik sa loob ng study room ng isang segundo. Pati ang pamangkin ay nakalimot ng umiyak. Nakatulala lang siyang nakatingin sa dambuhalang kahon na nakataob. Isang paang balot sa magagaspang nakaliskis, na parang balat ng tuyong puno. Ang dahan-daang lumabas mula sa kahon. Isang malakas na lagapak ang narinig nang tumama ito sa sahig na kahoy. Kasunod nito, isang napakalaking ulo ang sumungaw. Mga matang kulay madilim na dilaw. Ang malamig na nakatitig sa pamangkin na nakalupasay sa sahig. Isang mahabat kulay ginto at pulang dila na may hati sa dulo. Ang paulit-ulit na sumisitsit palabas. Sa kim nitong nilalasap, ang amoy ng dugo sa hangin. At ang simoy ng matinding takot. Komodo Dragon. Ang nilalang na ito ay isang tunay na cold-blooded killer sa kalikasan. Bagamat ang nakuha ko, ay isang legal na sub-adult na pinalaki lang sa bihag. May haba lang na mga 1.5 metro. Pero ang bigat ng presensya nito ay tiyak na magpapahihi sa takot sa isang matanda. Paano pa kaya ang isang pasaway na batang 7 o 8 taong gulang? Halatang naistorbo ang dambuhalang butiki sa ingay kanina. Ginagalaw nito ang malaki nitong katawan. At tuluyan ng gumapang palabas ng kahon. Sinukol nito ang pamangkin sa isang kanto. Ibinuka nito ang malaki nitong bibig. At ipinakita ang siksik at matatalim na ngipin sa loob. Isang nakakadiring laway. Ang tumulo mula sa gilid ng bibig nito papunta sa sahig. Ang pamangkin ko ay natulala na sa takot. Nanginginig ng todo ang dalawang binti niya. At isang dilaw na likido ang umagos mula sa kanyang shorts. Diretsyong nag-iwan ito ng basang marka sa sahig. Naihi siya sa takot, habang pinapanood ang nakakatakot ngunit nakakatawang eksena sa screen. Walang emosyon kung kinagat ang barbecue na hawak ko. At lumagok ng malamig na beer. Sa puso ko, wala akong naramdamang kahit kaytiting na awa. Siguro iisipin ng iba na malupit ako, na kahit bata ay hindi ko pinalampas. Pero kung naranasan nyo lang ang dinanas ko sa dati kong buhay, ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, malalaman ninyo, nasa kaibuturan ng pamilyang ito. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, nananalaytay sa kanila ang dugo ng pagiging makasarili, malupit, at arogante. Noong nakaraan, para makakuha ng offer mula sa isang sikat na architectural design firm, nagpuyat ako ng isang buong buwan. Pinaghirapan kong gamitin ang libu-libong maliliit na pyesa para makabuo ng isang napaka-creative na miniature city architectural model. Iyon ang pinagbuhusan ko ng lahat ng dugo at pawis ko. Iyon din ang susi ko para mabago ang aking tadhana. Pero noong bagong taon, itong pamangkin kong naihi sa takot, kasama ang kanyang nakababatang kapatid, ang nagbuhos ng coke sa model ko. Ginamit pa nila ang mga paa nila para sirain ang mga marurupok na building model. Inapakan nila hanggang sa madurage. Nang makita ko ang nagkalat na mga piraso sa sahig, at nanginginig ang buo kong katawan. Ano ang sinabi ni Suya? Casual siyang kumakain ng buto ng pakwan. At sarkastikong sinabi, "Hay nako, di ba mga sirang plastic at carton lang naman yan? Ano bang big deal dyan? Mga bata pa yan, ano bang alam nila? Makulit lang talaga sila. Ang tanda-tanda mong lalaki, nakikipagsiksikan ka sa 2 bata. Anong tinatawa-tawa mo? Ang babaw mo. Bukas, pupunta ako sa Chang. Bibilhan na lang kita ng bago, di ba?" Tapos ang usapan. Nakisaw-saw pa si Sumo sa usapan. Ganyan talaga ang mga lalaki, kapag malikot, ibig sabihin matalino. Nag-ipon ka ng sandamakmak na basura dito sa bahay tapos ayaw mong ipag-alaw. Ano bang klaseng kayamanan yan? Isang buwan ng puyatan yun. Iyon ang kinabukasan ko. Sa paningin nila, walang kwenta ang lahat ng pinaghirapan ko.
Kaya nang bandang huli, noong binabash na ako ng mga netizen,